may kwento ako. Hindi ko lang alam kung magugustuhan niyo tong kwento pero gusto ko din tong kwento pagdating sa inyo guys. Na halimbawa nagkaroon ako ng 500 million pesos. Grabe, laki pera, di ba? Isa sa mga gagawin ko doon guys ay bibili ako ng subdivision. Tatanggalin ko yung mga bahay na nandun. At titira ko lang syempre yung bahay ko. Isang bahay lang ititira ko doon sa isang subdivision. Sabihin natin na yung laki ng subdivision yun ay 1 hectare yung laki niya. At syempre, sa gate pa lang yan. Simulan natin sa gate. Gate pa lang ng subdivision na binili ko. Na yung gate na yun, syempre, sabihin na lang natin na mga second floor ng bahay yung taas ng gate. Taas, di ba? Grabe. Taas. Pagkatapos ng gate na yun, nasa may loob na yung guard. Yan, nandun na yung guard. At sa may dadaanan doon, yung gate, dadaanan papasok sa subdivision ko. Merong underground doon. Yan, underground. Isa na rin sa magiging security ko. Security ng family ko. Yung mangyari doon sa may daanan na yun, nabubuksan yun. Bubuksan yun at yun din yung kagaya ng sabi ko kanina ay magiging security ko. Yan, nabubuksan yun. Sabihin na lang natin maglalagay ako dun ng 6. Yan, 6 na underground. Grabe, di ba? 6. Hindi lang isa. 6 yun. Pero yung underground na yun, sabihin na lang natin na tag 38 square meter bawat isang underground. At sa loob ng underground na yun, kapag security ka, hindi ka pababayaan. Hindi ka lang basta-basta nagbabantay. Na nandun ka sa loob ng underground na yon, ng isa ka sa part ka ng security ko. Hindi ka pababayaan. Siyempre, nandun na rin yung bibili tayo ng kagaya sa may 7-Eleven. Uy, 7-Eleven, shout out sa inyo. Yan, sa 7-Eleven, di ba? Meron doon ng lagayan ng mga frozen foods, lagayan ng mga ice cream. Bili tayo ng mga dalawang ganon, tas dalawang freezer. Kada isang underground. 6 yun. Ilan yun? 2, 4, 6, 8. Sabihin na lang natin 12 sa kabuuan ng 6 na underground na yun. Di pa babayaan. Puno-puno ng pagkain, puno-puno ng inumin. Tubig lang, syempre. Tubig lang. Mamaya may biglang mangyaring sakuna eh. Sabihin na lang natin looban ako. Akatin yung gate na second floor ko. Diba? Grabe naman yung manloloob nun, diba? Sabihin na, diba? Alam na kasi yan. Sabihin na natin na alam na ng hindi na ng mga malapit sa lugar ng binili ko na subdivision. Halos marami nang nakakaalam na milyonaryo ako. Diba? Ganun. Pagkatapos doon, sa kalagitnaan ng subdivision na binili ko, diba, pinatanggal ko na yung mga bahay. Natira na lang yung bahay ko. Yung magiging bahay ko dyan, diba, ito yung, sabihin na lang natin, dito yung bahay ko.
Tapos ito yung bahay ko, di ba? Yan yung bahay ko. Tapos yung yung dito, ano yan, sabihin na lang natin na basketball court. Basketball court yan. At yung basketball court na yan, nababaliktad yan. Pwede mo baliktarin yan. Pwede mong gawing kainan. Diba, imbitahan yung mga kamag-anak, mga kaibigan, yung mga tropa natin dyan, imbitahan natin. Babalik ta rin yung court na yun. Magiging napakalaking lamesa yun. Yan, napakalaking lamesa. Sabihin na lang natin yung kasya sa lamesa yun, mga 200 katao. Isang straight lang na lamesa yun. Hindi yun yung lamesa na pagkahiwa-hiwalay. Isang straight lang yun. Isang straight lang yun. At isa pa din sa plano ko doon. Siyempre dapat lahat ng anak ko, kamukha ko. Diba? Batchinin na lang guys. Diba? Kamukha ko lahat ng anak ko. Pero doon magkakalituhan yun. Magkakalituhan yun sa pangalan. Ako yung malilito doon. Diba kamukha ko lahat ng anak ko. Hindi ko alam kung sino to. Sino yan? Pero anak ko kasi kamukha ko eh. Anyways, yan. Tuloy na tayo sa kwento. Yun nga. Yun, pwedeng baliktarin yung court. Pwedeng gawing napakalaking lamesa para doon kumain, salo-salo. Lahat. At makakilala, mag-anak. At sa subdivision na nabili ko, ano yun? Protected yun. Yan, protected yun. 24/7. Yan, nakasarado yung lugar na binili ko na subdivision, nakasarado yun. May nakabalot na nakaano yun, parang sa pagkain, nakataklob yun. Yan, protected yung subdivision ko. Hindi basta-basta pwedeng mapasok yun. Grabe ka tight yung security. Grabe ka tight. Mas mahigpit pa yung security sa presidente, di ba? Grabe. At yun, sa bahay na simple lang naman yung gusto ko na bahay. Yung merong garden, yun, pwede kang tanim ng mga halaman doon. Pwede yung magtanim ng talong, kalamansi, yun, excuse me guys, kalamansi, sili. So, pwede kang magtanim ng mga yun. Para kahit pa paano, kung malayo man yung palengke, doon ka na lang kukuha. Diba? Smart move by Rich. Smart move lang guys, smart move lang. Ganun lang mga simple. Kahit sabihin na lang natin na 5th floor lang yung bahay ko. Wow, 5th floor. 5th floor yung bahay ko. Malulobat na. And 5th floor yung bahay ko. Ganun lang naman kasimple. Yung magiging setup ko pag naging mayaman. At mga kotse na nabibilin. Siyempre ano na yan, puro Lamborghini, Bugatti. Sa motor naman, Hayabusa. Yan, Hayabusa, tas Kawasaki Z1000 yan, syempre. Yun naman yung mga gusto ko. Pero wala namang hindi naman mangyayari yung mga bagay na yun eh. Kung sasabihin ko lang eh. Syempre dapat magsumikap ako. Lalo na ngayong 2026. Alam ko hindi madali yung pagdadaanan ko. Isimula pa nga lang tong taon eh. May mga pagsubok na kagad na dumadating. Yan. Every other day,
may mga pagsubok na mabigat, sobrang bigat, medyo mabigat, papaano na lang kaya sa mga susunod na buwan? Kaya sana sa inyo din guys, ngayong 2026 ay piliin nating kumilos. Kilos tayo. Kilos tayo. Isa-isa na nating bitawan. Tanggalin sa sarili natin yung mga bagay na nakakapagpabagal, pwede makapagpahinto sa atin tungo sa mga pangarap na gusto natin. Pangarap na gusto nating abutin ngayong taon. At ano pa ba? Yun, isa din, last year, sa mga natapos din na taon, mabigat. Pero may mga pagdadaanan tayo ngayon na napagdaanan natin last year. Pero meron ding mga bago, mabibigla tayo. Pero hindi dapat tayo magpatinag sa mga pagdadaanan natin na yun. Lalo na dito tayo sa Pilipinas. Mahirap. Kapag mahirap ka, syempre, mamalitin ka dyan. Babaliwalain. Pero dapat, sa atin, sumikap talaga tayo. Hindi dapat tayo makontento sa kung anong sitwasyon natin na andito. Yun, lalaban tayo ng patas para makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay. At syempre, patas. Kasi pag di ka lumabang patas, parang binigyan ka ng iPhone 17 Pro Max, pero palagi masakit ngipin mo. Anyways guys, sana isa-isa nating maabot yung bawat pangarap natin ngayong taon. Sana tong taon na to, 2026, ay hindi masayang. Dito masayang tong taon na to. Tong taon na to, hindi to yung taon na matutulog lang ng matutulog. Oo, mahalaga yung pagtulog. Pero wag naman sobrang dami. To the point na hindi na tayo nakakakilos. Hindi na tayo nakakapagtrabaho. Hindi na tayo nakakapag-training kung athlete tayo. Wala na tayong nagagawa. Ito yung taon na kailangan natin magsikap. Sikap tayo, pero walang tinatapahang tao. Magsikap tayo na saan tanggalin na rin natin yung inggit. Sumikap tayo. Dahil ang pagsisikap, meron at merong resulta yan. Ingat guys. Ingat ngayong 2026. Stay healthy.